it might not be the RDO. But we might be able to identify that examiner through the Yes. RDO. Yeah. That's why we need to invite. Group supervisor nilang mga examiner. I think examiner po ito, Mr. Chair. Yeah, I know, but under RDO 41. Opo, tama. Yeah. Kasi hindi natin din alam kung sino examiner unless identified natin yung examiner, then probably. Yeah. Is there any more, Senator Jay? Mr. Chairman, Katik, di alam kung sino. Puro submitted na committee, Mr. Chair. Dito po, identified po actually. Go ahead, Senator JB. Please proceed. Please continue. Yun na ba, Mr. Chair, I will just listen to the other, as we go now, I will ask questions later. Yeah. Senator JB, Senator Makina is recognized. Ready ka muna. RDO 44, Taguig, are you here? Yes, sir. Good morning. All right. May we know the status of the case filed against your employees recently arrested for asking 600,000 in exchange for a lower tax assessment? Ito po ba ay isolated o ito po ang kalakaran natin? Ano po nangyari sa kanila? Na-interrupt po ito ng NBI. Naglakas loob po yung kumpanya na magsumbong. First of all, good morning po, Mr. Chair, and thank you for inviting me and to the honorable members of the Senate Blue Ribbon Committee. In September po, I was still assigned in Malabon. I only reported for duty yesterday in Taguig, so I really do not have any personal knowledge of what happened. I only heard about it in the news. Who was the RDO back then? Si Attorney Deo Villar po. Nasaan po si Attorney Villar? Nalipat po siya sa Pampanga. Nasa Pampanga na ngayon. Opo. Alright. Kasi ang problema ho natin dito, yung inyong RDO District Office, inassess nitong dalawang kulukoy na ito, yung kumpanya ng 36 million. Nagkaroon ng tawaran na reduce sa 6 million. And finally, 800,000. Tapos, ang bibigyan lang ng official receipt ay 200,000 lang. Paano po ito nangyari? Kaya nga po ito yung sinasabi na useless itong LOA. Kasi pwede palang tawaran, di po ba? From 6 million, 36, bumaba ng 6. Doon pala kagad, lugi na ang gobyerno. Tapos 800,000 na lang. 200,000 lang i-resibo, sa kanya na yung 600,000. Talo yung gobyerno ho rito eh. Kaya nga, Mr. Commissioner, we really have to study this, sir. Itong law na ito, itong mga mission order, kasi hindi po nagagawa ang trabaho nito. Ginagawa lang po itong gatasan ng mga empleyado. Let's move on. Quezon City, are you here? Related lang, follow-up lang. Sang level ng authority yung may discretion to resolve kung ano yung pag-uusapan? Sino finally magre-resolve? Alam mo, may LOA. Nasa RDO, pwede na siyang on his own discretion. Sabihin niya, hindi, okay na yan. Commissioner? Yeah. Actually, the letter of authority is issued by the regional director in the regions. But it is implemented by the revenue district offices. Yes, but sino yung finally na magsasabing pwede yung sinesettle na yan? Sino magre-resolve? The RDO. Examiner? The revenue district officer, Mr. Chair. Revenue district officer. So, examiner, wala sa authority niya yung siya mag-decide na pwede na yan? The approval is with the revenue. Approval, yeah. RDO. Thank you, Senator. Yeah. Mr. Chair, regarding, babalikan ko lang po, it was asked a while ago, yung status po ng case noong yes. Sa Taguig. He is undergoing, an administrative case was filed against them. So it is undergoing investigation, and
they were preventively suspended for 90 days. Ongoing po ang formal investigation and hearing sa kaso nila. And malapit na pong mag-render ng decision on that case. Sino po ang mag-decide? Ang office po ninyo para kung sila ay tanggalin? Yes po. Opo. Internal po ito sa Bureau of Internal Revenue. Yung admin case po. Although I understand there's also a pending criminal case with the Department of Justice. Opo. Alright, and then I just want to remind po si RDO natin. Kayo ho yun, sa Taguig, hindi po ba? Opo, opo. You know, sir, transfer reshuffling of personnel, dapat hindi po ito excuse na hindi po niyo alam. Dahil taon nyo na po ito nangyari po sa inyo, you should know what's happening sa inyo pong district office. Ano po? Opo. Hindi po yung sabihin, hindi ko po panahon ho yan. Hindi po. Kasi Panahon po naman ba? Yeah, I know, pero dapat po alam ho ninyo when you take over, ano ho ba problema dito sa district office na ito? Nakakamit ba tayo ng target? Marami ba magnanakaw dito? Marami ba mga manluloko ng negosyante? Moving on, RDO 40 ng Cubao, are you here? Yes, sir. Good Kayo po, morning. Miss Yolanda Zafra. Good morning Okay. po. Are you familiar? O nasa posisyon pa ba ito si Crisanto Olazo? Group supervisor po siya. Nandito po ba sa inyo ito? Your Honor, hindi po siya naka-assign sa RDO 40 Cubao. Nasaan po siya kaya? Answer, sir. Nag-retire na po siya. Last assignment niya po is sa VAT audit section. Sa VAT audit section. Kailan po siya nag-retire? October. Itong October lang. 2025, sir. Kaya ako natanong, yes, kaya ako natanong, Mr. Chair, may kaso po ito na charge po ito ng 2016 with grave misconduct over allegations of corruption. Ayun po, na-transfer ito from Negros na lumipat po dito sa Metro Manila. So, ang tanong po natin dyan, dito po sa BIR, former Commissioner Lumagi, anong actions po ninyo pag yung mga tao ninyo, namomonitor ba ninyo yung mga ganito, may mga kaso? Karamihan na empleyado ng BIR, corruption po ang kaso. Buti sana kung murder, rape, kung ano pa dyan. Kaso mo, ang kaso po lagi, corruption. Ano nangyayari? Let me ask this question. Let me rephrase this, Commissioner Lumagi. How many employees were charged or were dismissed during your watch sa BIR? Total ng mga na formal charge and including yung mga decisions na execute po, total po niya nasa mga 132. And also, yung pagka po kasi merong mga complaints, we definitely act on it. Ang problema po kasi minsan yung mga ibang nagsusumbong po sa atin ay hindi willing magbigay ng ebidensya at mag-execute ng affidavit, kaya hindi po nauuwi sa formal na cases. Kaya wala rin po kaming magawa dahil ayaw talaga. So, for all those na merong dokumento, katulad po nung na-entrap po dun sa Taguig, ay immediately po naggawa po tayo ng investigation doon, and I immediately issued a preventive suspension order and nag-file po agad tayo ng formal charge a few days after. So ganyan po natin na siniseryoso lahat ng mga complaints, but meron pa rin po tayo yung isang nagsumbong sa bandang Caloocan po na may extortion at willing din magpakita, kaya naman po sinamahan natin siya. Ako mismo nandun at pinakulong po natin yung taong nangingikil. Tapos marami pa po yung ibang empleyado po na namimeke rin ng mga kasabot ng taxpayer sa Pandaraya. Pinahuli rin po natin yun at kinasuhan rin po natin ng kasong kriminal and also administrative cases. So as long as everything is properly documented and willing talagang magsampa ng complaint, ay ina-actionan po natin yan kasi nga po I recognize the problem. Itong sinasabi niyo po, tama naman po yan. Kaya nga, isa yan sa naging focus or attention area nung panahon ko po na sisiryosohin po natin yan at alam po nila, sinasabi ko po yan na kapag kami ginawang kalokohan ay talagang hindi po natin palulusutin. Ang tanong po natin, ito si Olazo, kare-retire lang ng October, so tatanggap pa po ito ng mga benepisyo? I mean, may kaso po ito noong 2016 ng misconduct over allegations of corruption. So, may matatanggap po siya na pensyon? Kapag po, depende po sa maging resulta kasi po, didesisyonan pa rin naman po yan.
kapag napatunayan po na may liability po siya, I think isa po sa mga consequences nun ay yung forfeiture ng kanilang mga benefits. My last question now is before I give it to Senator Bam. Attorney Lumagi, is Mrs. Lumagi an employee of the BIR? Attorney Lumagi? Hindi po, Mr. Chair. Hindi siya. I'll reserve my next question. Thank you, Senator Sir Erwin. Senator Bam is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Una po, let me premise by saying that in the previous campaign this year, sa lahat po na naikutan ko, local chamber, Philippine chamber, Chinese chamber, ito man ay sa probinsya o dito po sa syudad, grabe po talaga ang complaints ng mga negosyante pagdating sa BIR at sa LOA. No? Paulit-ulit po yan. Yung mga LOA, yung mga assessment, walang basihan, or kung masyado mang mataas, ginagawang mataas para lang po mag-settle. No? So yun po, paulit-ulit yan. And I'd like to commend Senators Tulfo and Ejercito for taking on this issue. We'd also like to commend the new commissioner and the new secretary for taking this issue head-on. Pero gaya po na nakita natin sa DPWH, kapag pupunta po tayo dito, talagang posibleng marami ho tayong ma-uncover. No? At una pa lang ito, Mr. Chairman, if I'm not mistaken, unang hearing pa lang ito. So let me ask questions first with regard to policy. No? Ilang LOA po ang naibigay for 2023, 2024, and 2025? I understand na kukonti lang naman ang natatama ang taxpayer. But how many LOAs were actually netted out, no? Commissioner Mendoza or former Commissioner Lumagi, baka may mga stats po kayo, or Secretary Go? Yes, Mr. Chair. For 2023, a total of 62,462 letters of authority were issued. In 2024, 75,510. And from January to October of this year, a total of 82,145, Mr. Chair. Are these LOAs protected by any privacy rules, or are these public data? Yeah. We cannot divulge on the particular taxpayer information. Why not? Under the unlawful divulgence rule of National Internal Revenue Code. Meron kasi tayong provision sa National Internal Revenue Code na certain information involving taxpayers cannot be divulged by the Bureau of But, Internal Revenue. Mr. Chairman, am I correct that this information can be provided to the committee in an executive session? So, Yes. ganito po, Commissioner. Yung sinasabi po ni... Senator Bam, just to address that particular issue, no? Baka pwedeng redacted na lang. Yes. Public hearing, redacted na lang natin yung mga dapat na hindi ipakita sa public. No, Pwede ba yun? Yeah. Information that are, sensitive or confidential, dapat na lang natin. Yes, Mr. Salit Chair. na papasok pa tayo, mag-executive session pa tayo. Yung, Pwedeng ganun yung lang. pangalan po ba ng kumpanya, is that already protected by secrecy? That's covered, Mr. Chair. It is, okay. Opo. So ito po yung intention ko eh. So unang-una, yung nabanggit ni former Commissioner Henares kanina, kung may natanggap na LOA na wala naman sa listahan ito, hindi yung totoong LOA. No? May nagsascam sa inyo. And these fake LOAs might actually come from officials of BIR. No? Aminin na po natin. So unang-una, kung transparent po tayo, makikita natin kaagad kung totoong LOA ba to o hindi. No? That's my intention, kaya dapat itong mailabas sana. So people can check kung itong LOA ba na to ay talagang valid o hindi. Pangalawa, baka po kayo na po ang mag-analyze, ma-analyze natin kung merong nire-repeat na ino-audit kada taon. Sabi nga po ni Commissioner Henares, kung kada taon, pare-pareho ang ino-audit, posibleng may red flag po doon. Are you already doing an analysis on the past 3, 4, 5 years, 6 years worth of data, Mr. Commissioner?
Yes, part po ng trabaho ng meron po tayong ginawang technical working